Charger. Yan ay standby battery charger. Ang genset, kapag hindi ginagamit, nadi-discharge yan. Kasi, yung alternator na dapat mag-feed dun sa battery, hindi umiikot kasi hindi naman pinapaandar, hindi naman tumatakbo. So, ang trabaho nito, ikikip niya lang yung battery na laging malakas. So, kailangan nito, supply mo ng power. Galing sa inyong Pinelco o tawag sa inyo, Batelco. Ano ba? Batelec ba dito sa Batangas? Batelec. So, supply mo ng power. Ang power niyan ito. Doon ka ngayon kukonekta. Yan, ang dalawang yan. Tatapan mo lang ng linya ng 220 volts. Papasok na yun doon. Magkaka-power na yung charger na yun. Ngayon, sa pagtatap naman ng load, mag-electrical ka, maglilinya ka, ito yung ating line 1, line 2, line 3, neutral. Gagamitin nyo raw muna ngayon ay single phase lang. Single phase kasi itong genset na to is 3 phase. Single phase lang. So, dalawang kable lang ang gagamitin nyo. So, ngayon, itong genset kasing ito, nakadesign sa 3 phase. So, for temporary purposes, para magamit nyo, dahil single phase pa lang ang available na load nyo, para ma-subdivide mo yung load, pwede ka mag-tap ng mag-tap dito. Line 1, yung isang welding machine, tap mo rito, line 1 to line 3. Yung isang welding machine, tap mo rito, line 2 to line 3. Yung isang welding machine uli, pwede mong tap dito. Line 1 to line 2. Kaya para ma-balance mo yung load. O kasi single phase lang niyang gagamitin eh. So, yan, basic lang din naman yan. Pag 3 phase na, Pag nag 3 phase na, itanggalin mo na lang. Pag sumasama, tigigisa sila, 3 kable. yan. Lahat. Saka Ano yung pag umaandar siya? mga arcing. Pag umaandar, Oo. bakit pag may gilid, pwede yung Controller natin, digital controller to, electronic pa to. Turuan kita paano magpa-start. Dito ka muna. Basic lang naman. Sarap pala rin. Pinag-aralan nyo ba yun sa Ay, hindi ka pala nag-aralan ng electrician. So yung kable na ginagamit kasi yun nire-require namin yun. And para lang for sure, masigurado mo na ang battery mo ay malakas. Ang navigation yan, ito lang. Ang menu ito. Pause mo yan. So ang generator natin ngayon, sabi niya, generator at rest. Nakapahinga siya, hindi siya gumagana. Press mo lang na i-press. Yan ang engine. Engine ka. And then, scroll mo lang. Automatic yan na mag-scroll. Oil pressure. Water temperature. Habang umaandar yan, nag-i-scroll yan. Battery. Siyempre, alternator. Walang ready kasi hindi umaandar. Yan ito yung running hours. Importante yan. Ikaw magsasabi sa amin na, ay, yung genset namin, 4 change oil na. Nabot na ng 250 running hours na. Ganun. And then, press ka uli para maglipat ka ng menu. Genset naman. Matic din yan. Ayan. Line to neutral. Neutral, N yun. Line to line. Ayan, line to line. Lalabas yung anong voltahe natin. 230 volts. Sinet ko 230 volts. Frequency 60 Hz. Lalabas yan. Amperes, yan na yung load mo. Kung ilang amperes ang load mo per line. Do single phase lang ang gagamitin mo, maaaring ito ang lalabas dyan. Ang magre-read lang dyan. Yan. Line 1 tsaka line 3 lang. Pero isa-subdivide mo naman yung load. Kung di ka pa muna gagamit ng breaker,
maaaring ma-confiscate mo rin yung load na maganda. And then, mains, itong mains, ito yung Batilek. Nasa-sense niya, kasi itong genset, itong controller na to, ready for ATS siya, automatic transfer switch. Na, kaya sa may mains, main sensing. Ang mains na yan, yung frequency, mains voltage, mains frequency, bibigay ng alarm. Tapos, punta ka sa event logs yan. Event logs. Pag pinulas mo yan, ayan o, emergency stop. Diba? Sinulat niya, emergency stop. Ngayon mag-iisip ka, emergency stop, namatay yung genset ko na nag-emergency stop. Yung pala, nakaulit to. Ngayon, para mawala yan, ayan o, arrow. Ang reset niyan, pag ganon. Pipitin mo lang ganyan, no? Yun, no? Atras na siya. Saka mo presto. O, patanggalin mo yung ingay. Yan. Mawala na yung alarm niya. So, maraming alarm to. Oil pressure. Pag bumaba yung oil pressure mo, matik siya mamamatay. Pag nag-high temp siya, tumaas ang temperature na inabot ng 105 degrees Celsius, magsa-shutdown niya na mag-isa. Pag nag-low voltage siya, magsa-shutdown din sa mag-isa. Pag nag-high voltage siya, magsa-shutdown siya mag-isa. Pag nag-under frequency, nag-over frequency, magsa-shutdown siya mag-isa. Pag unbalanced load, magsa-shutdown din siya mag-isa. Overload, magsa-shutdown din siya mag-isa. So, napaka-safe nitong genset na to. Hindi ka mag-aalala na na masira mo siya. Kasi siya mismo, gagawa ng action para hindi siya masira. Si-shutdown niya yung sarili niya. So, ang gagawin mo lang, pag may shutdown, babasahin mo yung logs. Para makapag-communicate ka sa akin, tawag mo sa akin, Sir, namatay yung genset eh. Sasabihin ko sa'yo, anong alarm? Ang gagawin mo, punta ka rito. Hanapin mo yung event logs. Ayun nag-shutdown siya, sir, nung 14 na Oktubre, alas 12:43. Ang alarm, ang shutdown niya, sir, emergency stop. Di meron na akong idea. Sabihin ko sa iyo kung anong dapat mong gawin. Sasabihin ko sa iyo, tingnan mo muna ito, emergency stop, baka nagluloko. Yung mga ganon, basic. Ngayon, magpapa-under ka na. Ang original status ng genset, yan, generator at rest. Yan ang normal display niya. Kapag patay ang genset, dyan lagi naka-display, ganyan. Pag magpapa-under ka, yung kamay, press, di ba, naka-dito yan, yung red button na yan. Lilipat yung ilaw na yan sa command ng man. Sabihin ng kamay, manual. Yan. Then press green. Para umandar. Nakakabit na? Okay na, kuya. Then press mo lang yung green. Sige. Ikaw. Isang press lang. Then, start! Sige. Bitaw. Bago mag-start, kaya hindi mo masyado. Yan o. 229, 60 Hz. Ngayon, Esther! Good! Esther! Left na.
Kuha ko ng ano para makakaya mo. Temperature. Dalawa naman ang unit natin. Degrees Fahrenheit, degrees Celsius. Ay, tali lang gamitin mo dyan. Ito yung Fahrenheit. Pero normally ako ginagamit ko Celsius. Battery. Ito yung battery voltage mo ngayon, 28.0. Ito naman yung binabato ng charging alternator mo, 28.4. Yung charging alternator, nandito. Supply sila mag-supply ng baterya. Ang maximum of 28 volts. Pagka sumabro sa 28, papasok ng 29 volts, mamamatay mag-isa rin yan. Sa umaga, maglo-load ka. Ay, gusto mo malaman kung malakas ang baterya mo, punta ka sa engine. Ayan, mag-prevent na. Kasi, hindi pa umaandar. Halimbawa, punta ka sa engine. O, scroll mo ng scroll. Ayun. Ito battery. Ay, malakas mo na baterya ko. Pwede ako magpaandar. Kasi, na-monitor mo na anong voltahe mo eh. Line to line, 230. Yan ang gagamitin mo voltahe. 230. Up! No! 1 minuto o 2 minuto. Kaya mo lang siya umaandar na walang load. Ang tawag doon cool down. Parang pinapahinga mo muna yung makina. Parang kalabaw na maghapon nag-araro eh, tapos bigla mo sinugso sa tubigan, napasma. Ganon din yan. Parang kailangan mo lang ibalik niya yung normal power, normal temperature ng makina bago mo siya patayin. So yung 2 hours at 2 minutes, it's enough na yun. Pagka may ATS kasi, timer ang ginagamit namin. Eh, manual lang tayo eh. Sa timer, ginagamitan namin ng 3 minutes to 5 minutes, ganun. So, yun lang. Sensor ng tubig, sensor ng voltahe, ABR, sensor ng pacing, sensor ng coolant. Nandun lahat yun. Yung mga sensor na yon, sila yung parang mga yung mga sip-sip sa mga boss. Sila nagbabato ng impormasyon sa controller. Oh, yung tubig ko, normal ng tubig ko yun yung temperature sensor. Binabato niya rito. O yung oil ko, tama naman ang reading. O nakikita naman ito. Tama naman. Siya yung minomonitor niya lahat, tapos tinitingnan niya yung yung pinaka lowest weakest point na halimbawa, mababa yung pressure mo. May threshold siya. Kung all pressure nito, magsa-shutdown siya ng 1 bar lang. 1 bar ha. Magmamatay siya sa 1 bar. Ayan, dito. Langis. Oo nga, kulang na nga ang langis ko. Kailangan nandito na lang ang level ko. Add, sabi niya. Dagdagan mo ngayon ng langis. Pag nadagdagan mo ng langis, balik ka uli doon. Eh may alarm siya ng low oil, di ba? Pupunta ka ngayon dito. Hindi. Dagdagan mo na ng langis. Press mo ngayon ito. So, reset. 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 Ito naman yung sa alarm. Yan. Tapos, pandarin mo na. Pag umandar na, at nag-normal na, edi good ka. Pero pag namamatay pa rin siya ng low oil, sabihin nun, yung sensor ang may problema. Or, yung makina, sira yung oil pump. Walang binabatong oil pressure. Which is, napakadalang mangyari, no? Kasi bagong-bago pa yung makina natin. Umuusok din generator, nagsasabugan na yung mga langis dyan. Saka mga fuel, anong gagawin mo? Automatic siya lalabas. Yan, pagka napabayaan mo yan, nakaganyan. Naka-alarm na. Paandarin mo, kahit anong gawin mo, hindi mo yan mapaandar. Stop. Ganda. Tama, walang nagka-crank. O sige, reset mo na. Si